Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa. Japan, isinusulong na ang pag-transfer ng defense equipment sa Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Kinumpirma ng Pilipinas at Japan ang mahigpit na ugnayan sa mga isyu sa East at West Philippine Sea at iba pang mga usapin, sa pagpupulong nina Department of Foreign Affairs Enrique Manalo at Minister for Foreign Affairs ng Japan Kamikawa Yoko. Inulit ng dalawang lider ang pangako ng magkabilang panig sa iba't ibang larangan. Nagpulong ang dalawang opisyal sa Asia-Pacific Economic Cooperation APEC Ministerial Meeting sa San Francisco, California. Ang parehong mga opisyal ay sumang-ayon upang patuloy na isulong ang bilateral cooperation tulad ng seguridad kabilang ang official security assistance, transfer of defense equipment and technology, ang maritime security capacity building, kabilang ang provision ng patrol vessels, gayon din ang materialization ng Japan-US-Philippine cooperation. Una na rito, sumang-ayon din ang dalawang ministro na magtrabaho ng malapit tungo sa tagumpay ng Commemorative Summit para sa ika-50 taon ng Association of Southeast Asian Nations Japan Friendship noong Desyembre. Noong ika-15 ng Nobyembre, ang Minister for Foreign Affairs ng Japan na si Kamikawa Yoko na bumisita sa San Francisco, United States para dumalo sa APEC Ministerial Meeting, ay nagpulong kasama si Secretary Enrique A. Manalo, na kalihim ng Foreign Affairs ng Pilipinas. Nagpalitan ng opinyon ang dalawang ministro sa mga isyong panrehiyon at pandaigdig na pinagkakaabalahan ng dalawang bansa, at kinumpirma na makikipagtulungan sila sa mga isyu tulad ng sitwasyon sa East at South China Seas, nuclear disarmament at non-pro-life ration at women peace security. Isang tauhan ng Philippine Coast Guard District Palawan ang nasawi sa isang water search and rescue o WASAR training, ayon sa PCG. Isang 27 anyos na tauhan ng PCG District Palawan na may ranggong apprentice seaman ang nawalan ng malay sa gitna ng 100-meter swim. Napansin kaagad ng mga kawani ng pagsasanay ang sitwasyon at nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation. Dinala ang nasabing personnel sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagang medical aid, ngunit idineklara siyang binawian na ng buhay ng attending physician. Ayon sa mga awtoridad, ang sanhi ng kanyang kamatayan ay hypoxic ischemic encephalopathy secondary to a submersion injury and subsequent arrest pagkalunod. Dahil dito, ipinag-utos ni PCG Chief Admiral Ronnie Hill Gavan na suspindihin ang lahat ng patuloy na pagsasanay sa Water Search and Rescue o WASAR training. Una nang sinabi ni Gavan na susuriin at pagbutihin ng PCG ang mga protokol sa kaligtasan ng naturang pagsasanay, habang ang mga nangyayaring pagsasanay ng militar sa ating bansa ay ipinakita na. Nagsagawa ng live fire exercise ang AFP sa Ilocos kung saan tapat ng West Philippine Sea. Nagsagawa din ng pagsasanay at pagpapakita ng puwersa ang puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos sa Palawan, bilang bahagi ng Kamandag exercise para palakasin ang kahandaan ng Pilipinas.
Alright, so it's gonna take a couple minutes. Taking up their positions in the P-150 command space program, 300 para support vehicle to Philippine Marine Corps. These vehicles are equipped with range of armaments that can strike targets from considerable distance. In addition to their role in coastal defense operations, they provide armor-protected transport and fire support to ground units in various types of operations. Troops from 59th Marine Company can be seen laying their 81mm Expal mortars towards the enemy vessels. This light mortar system allows quick deployment and movement with high accuracy and range up to 6,900 meters. Another coastal defense asset in front of you is the port up to 11,000 yards away. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.